Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayong nagbabalik sa ating programa. So ito na ho ang pinakahihintay nating lahat at pinakaabang-abang po na pwedeng gawin ni Mr. President Bongbong Marcos. Alam naman natin na si Mr. President Bongbong Marcos ay masyadong mabait. Kahit anuman ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya, pero hindi niya po pinapansin. Imbis na bigyan niya ng aksyon, bagkus tinatawanan niya lang ho at hindi niya talaga pinapansin. Kahit man ang mga taga-suporta kung ano-ano ang mga paratang kay Mr. President, hindi niya po pinapansin. Hindi rin pinapansin ni Mr. President ang sinabi dati ni Vice President Sara na itatapon niya sa West Philippine Sea ang yumaong dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Hindi niya po pinansin yon at yung pagdimo-dimo ni Vice President kung paano siya anuhan ng ulo. Pero dito sa pinaka-latest na sinabi na nakakatakot na sinabi ni Vice President laban kay Mr. President Bongbong Marcos na itinuturing na Malacanang na isang active threat laban sa kay Mr. President Bongbong Marcos. Eto na po, sumagot na po sa wakas si Mr. President Bongbong Marcos. At matindi po ang naging mensahe niya sa nasabing threat ni Vice President Sara Duterte. Napakaano po nito mga ka-aksyon, mga kakampeng. Dapat po talaga umaksyon na si Mr. President Bongbong Marcos kung ano ang pwedeng pananagutan ni Vice President Sara Duterte. Kasi hindi na po ito maganda. Grabe na po ang kanyang pagtuligsa kay Mr. President Bongbong Marcos na para bang mas ahead pa siya kay Mr. President Bongbong Marcos na hindi siya nagdadadahan-dahan ng kanyang pananalita. Alam naman natin na ngayon si Vice President Sara, nakikita ho natin kung ano ang nagiging asal niya sa loob ng kamera kasi nandun ho siya. Pero ito po mga ka-aksyon, panoorin po natin ang matindi na mensahe ni Mr. President Bongbong Marcos. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law
Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at maraming salamat naman at nagkaroon ka ng boses o pumalag ka sa nasabing pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan po ang hinihintay namin, Mr. President Bongbong Marcos, na marinig lang ang maging reaction mo dito. Sana may pwede kang gawin kung paano mapanagot si Vice President dito kasi nakakatakot po ito, no? At tama lang po ang sinabi din ni Mr. President Bongbong Marcos. Pwede naman ho sagutin para matapos na, hindi yung ilihis sa ano ba to? Sa isyong chichirya. Di ba? Oh, ang tinutukoy ni Mr. President, yung Mary Grace Piatos, chichirya ho yun. Di ba? At tama lang po talaga yan, mga ka-action, mga kakamping, na mabigyan lang ng sanksyon ito si Vice Presidente Sara Duterte. Kasi hindi na po ito maganda. Sobra-sobra na po yan. Na ang pangit pakinggan, 'di ba? Ang pangit panoorin ng isang Vice Presidente ay magsasalita laban kay Mr. President ng threat, 'di ba? Nakakatakot po 'yan. Sila dating Pangulong Duterte at former Vice Attorney Leni Robredo, alam ho natin 'yun na hindi din sila nagkakaunawaan. Pero never po nagsalita ng mga masasakit o mga maanghang si former Vice President Attorney Leni Robredo, di ba? Pero ito ho, iba po ito. At nakikita ho natin ang bakas na galit ito si Vice President Sara, di ba? Kasi ang isang tao kapag hindi galit ho, mga ka-action, hindi niya po yan masasabi, di ba? Hindi niya po yan masasabi. Ang problema dito kay Vice, minsan sumusubra din ang mga sinasabi. Kaya hindi na po maganda pakinggan. Ang pangit ho talaga. So, yan po, no? Abangan ho natin kung anong pwede maging sanksyon dito kay Vice President. Di ba? Ayan na po. Narinig na po natin ang naging pahayag ni Mr. President Bongbong Marcos. Okay? So, yan lang po mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.